nagsimula sa maliit na negosyo noong pandemic pero dahil sa kanyang sipag at dedikasyon ay meron na ngayong sariling physical store ang kanyang Japanese-style fried chicken business. Kaya naman alamin natin ngayong umaga ang inspiring story ni Sara Roquesa. Dito lang sa Negosyo Tayo. Halos lahat ng bansa ay may kanya-kanyang paraan o style ng pagluluto o pagpiprito ng chicken. Kagaya na lamang ng karage na isang paraan ng pagluluto ng fried chicken sa Japan. Dahil dyan ay isang Japanese-style fried chicken business ang ating itatampok today para alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Mga kanegosyo with Miss Sara Roquesa. Hi, Miss Sara. Hi, Miss Diane. So how are you, Miss Sara? Kamusta ba ang business natin? So far po, okay naman po siya. Can you tell us more about the business? Ano bang story behind this? One of the owner, ano po siya, he studied in Japan, tapos nung umuwi siya ng Philippines, parang nag-crave siya ng fried chicken kasi he loves fried chicken talaga. Tapos, doon nag-start na nag-build ng chicken. And then, we started the physical store noong July 2021. Of all the businesses out there, why did you choose Japanese or yung mga chicken business? Well, everybody loves chicken. So, lahat, walang pumapalya na magkagusto ng chicken. And then, sa Japanese naman, we're looking na makapag-provide kami ng Japanese flavor ng nasa hayang halaga, yung quality. Building this business from shifting online, going to physical, was it hard or are there any struggles along the way? Siyempre, magkakaroon na kasi ng time talaga na kailangan mong pumasok. And then, maraming, lalo na nung time na yun, mahirap ang transpo. Correct. Kasi kakatapos lang ng pandemic. Actually, hindi pa siya totally tapos. Siyempre, yung mga, the customers also, medyo limited. Kasi hindi pa sila totally nakakalabas ng buwelo. Yung mga tao restricted tayo during the pandemic and Yes hindi pa lahat lumalabas. What did you do? Are there any strategies or how did you innovate? Naging talaga is the social media. So social media yun yung nakatulong sa amin like the Facebook, Instagram. So dun kami nagma-market. Kasi also we have like yung mga apps na meron. Dun yun na lang yung naging style ng marketing namin. What are the lessons na natutunan natin na pwede natin i-share dun sa mga kanegosyo natin na gusto rin mag-start up ng business like you? Sa pag-start kasi talaga ng business, kailangan maisip mo kung ano yung nasa passion mo, kung ano yung gusto mong gawin. Hindi mawawala na mapagod ka. So kapag napagod ka talaga, pero gustong-gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo siya totally mararamdaman. It's as if you're not working anymore kasi you're doing what you love to do and it's your passion. Oo. Paano dun sa mga kanegosyo natin na who wants also to start up a business pero walang kapital o maliit lang ang kapital na meron sila? What advice can you give? Subukan nating mag-start ng paunti-unti. Huwag kayong mag-i-start ng biglaan. So kahit pa konti-konting product and then little by little, mag-grow din siya. Makakapag-add kayo ng product hanggang sa ma-establish nyo yung gusto nyo. Bakit ba importante ang magnegosyo? Importante magnegosyo, of course, for your family, for yourself also. Kasi sa sarili mo lang, kailangan mong kumita, tapos masaya ka pa sa ginagawa mo. Correct. And you told me you have 3 kids, diba? Yes, as a mom, we also need, extra income or passive income. So congratulations on your business. Never be afraid to ask questions dahil ang pagtatanong can help you see better business ideas o kaya naman ay matulungan kang maresolba ang isang problema in a different angle. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Miss Sara Roquesa. Isa na namang business story at business tips ang ating matutunghayan next episode. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!